Hello guys, maulan na araw sa lahat. Nais nating bigyang liwanag yung palaging ginagamit ng mga Duterte supporters kapag tinatanong na ang 73 million na disallowance na ni-release ng COA sa OVP. Dahil ang sabi nila, nasa Supreme Court di umano at bawal ng pag-usapan. Guys, mali. Ang nasa Supreme Court ay yung katanungan whether or not the 125 million confidential budget released to OVP ay galing ba daw di umano sa confidential fund din ng Office of the President. Yun po ay mali. Dahil maliwanag na ang 2022 na 125 confidential fund na nakarating sa OVP ay galing sa contingent funds of the 2022 national budget released by the Budget Department and approved by the Office of the President. So ito yung pinag-uusapan sa korte ha, hindi yung 73 million na may disallowance. Okay? So maliwanag. So mga Duterte supporters, wala sa Supreme Court. Mali ang pinag-uusapan dahil ang pinag-uusapan ay ang kasong under GR number 269964 na nagtatanong patungkol dan sa confidential kung galing din ba sa confidential fund ng OFI na inilipat sa OVP. At maayos na yan, meron ng desisyon ng Supreme Court dyan na tama lang din dahil galing sa contingent fund ng 2022 national budget. So itigil nyo na ang issue na yan dahil hindi yan ang pinag-uusapan, di umano na nandyan na sa Supreme Court. At kung gusto nyong maliwanagan patungkol doon sa 73 million na ni-release ng COA to OVP dahil may misuse at hindi dapat gamitin sa kung saan-saan man dahil it is intended as in nature a confidential fund, maaari nyong i-check itong COA kay Services Procedural Flow. Dito nyo makikita when is the right time that COA will release notice of disallowance, the COA when is the time to release notice of final decision, the NFD, and after that, pagbigay ng reglementary period na makasagot ang yung office concerned na may disallowance ay bibigyan pa sila ng karapatang tamang oras para sagutin ito. At kung hindi pa masatisfy ang COA, and that's the right time they will issue notice of suspension. And after notice of suspension, na pagbibigay sa kanila ng makapag-rebut pa sila na mararapat hindi sila suspindihin, ay bibigyan sila ng notice of execution. So kung sino man ang gustong magtalakay manaliksik, nandyan lang po yan sa Google, COA K Procedural Flow. So iba din po ha, pag-usapan. Lilinawin din natin na may panibagong notice of disallowance patungkol papunta na naman sa Department of Education. Dahil kung titingnan ninyo, agad-agad may notice of suspension dahil nga hindi na siya secretary ng DepEd. Ika nga tapos na siya doon. Kaya automatic may suspension at hindi na siya binibigyan ng chance na mag-counter. Dahil sa OP, yun ay confidential in nature, ito pong meron dito sa DepEd ay parte ng budget niya. So maiba ang nature ng OVP at sa DepEd na disallowance, notice of disallowance. So yaan, itigil na ang kalituhan dahil si Sara Duterte ay humawak ng dalawang posisyon noong siya ay naging secretary pa ng DepEd and at the same time, siya ang naging vice president. So maliwanag yun na, wag malito. Iba ang nature ng OVP disallowance at iba din ang nature ng disallowance na ni-release ng OVP, ng COA to DepEd. At meron din silang confidential in nature doon sa DepEd na kailangan din ni Sara sagutin
niya na 112 million confidential fund na nirelease sa Department of Education na meron din di umanong misuse. So, automatic yon, may suspension na siya dahil hindi na siya DepEd Secretary. So mga DDS supporters, tigilan na natin na imbis na magpasalamat tayo na in-scrutinize ng Kongreso, ng Senado ang bawat piso na budget na naibigay sa ahensya ng kung ano-ano mang ahensya, hindi natin na dapat questionin yun para lang ma-defend ang isang politiko na inyong sinusuportahan. Bagkus tayo ay magpasalamat dito dahil bawat kahuli-hulihang ibinayad natin na tax ay ina-assure ng dalawang houses na ito ay maayos na nagamit, napunta sa dapat panggagamitan, ay pera natin dapat yan. At tayo dapat ay magpasalamat sa kanya, itigil na ang pag-justify kung sino-sino man yang mga politiko na sinusuportahan ninyo, bagkus magpasalamat sa ating mga kongregista, sa ating mga senador, dahil hindi pinapabayaan ang pera mo na ipinagkatiwala mo sa bayan. Yun lamang po. Sana ay naliwanagan ang lahat. Salamat.